Welcome sa lahat sa video channel na ito. Nagbabago ang mga oras sa bawat araw na lumilipas, at isasama tayong lahat sa mga ito sa lahat ng ating naging at kung ano ngayon, ngunit lalo na sa kung ano ang maaari nating maging at maging. Gayunpaman, lahat tayo ay labis na tinatakpan ng ating nakikita at nabubuhay araw-araw, kaya tila hindi natin magagawa, at maraming beses na parang ayaw na nating masakop ng bagong langit at ng bagong lupa na patungo sa paggawa at pagbuo at pagtingin mula sa hindi nakikitang mundo ng higit pa at mas malapit sa atin. Ang video channel na ito ay nagtatanghal at nagbibigay sa inyo ng makalangit na mga liham ng pag-ibig na ipinadala sa amin noon at ngayon mula sa ating Panginoong Hesukristo at ng mahal na Birheng Maria. Upang tayo ay makapaghanda ng maayos para sa makalangit na kasal ng Kordero ng Diyos, ipinakita namin ngayon ang salita ng Diyos na sinalita ng ating Panginoong Hesukristo sa banal na monasteryo ng Bagong Jerusalem ng Romania, salita ng Diyos sa 1,000 taon na kaharian, pagpili ng mga teksto mula sa salita ng Diyos sa paksang ito. O, aking mga minamahal, kung gaano kahirap ang Diyos ay tumagos sa kanyang gawain sa tao, nang gawain ng pagtubos mula sa pagbabayad ng kasalanan ng pagsuway at pagkaalipin ni Lucifer. Sapagkat ang mga tao ay gumawa lamang ng kasamaan sa lupa, at ang Panginoon ay nawala ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng pagdadala ng pagkalunod sa ibabaw ng lupa. At may naiwan na isang tao kasama ang kanyang bahay, isang tao na nakita ng Diyos na mahal niya ang mga daan ng katuwiran, at pagkatapos ay ginawa ng Diyos kay Abraham at sinabi sa pamamagitan niya ang pangako ng kaligtasan ng tao. Dumating ang aking ama at ginamit ang laman at lumabas sa harapan ni Abraham at binasbasan si Abraham at tinubos ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng pangakong ginawa kay Abraham at sa binhi ni Abraham na darating sa takdang panahon upang tuparin ang misteryo ng pagtubos. Masdan, aking amang Abraham, pinagpala ni Melchizedek si Abraham, sapagkat si Melchizedek ay saserdot ng Diyos at mas dakila kaysa kay Abraham. Walang sino man ang hihigit kay Abraham sa lupa. Sapagkat sa kanya ibinigay ng aking ama ang pangako, at masdan, pinagpala siya ng isang dakila tulad ni Abraham. Gumamit ng laman ang aking ama, at pinagpala ang maliit, pinagpala niya ang kanyang anak kay Abraham. At sino ang gumawa kay Melchizedek na saserdot? Sapagkat ang kanyang ama ayon sa laman, ay isang alipin ng mga Diyos-Diyosan, at nag-alay ng mga anak ng lungsod ng Salem na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at si Melchizedek ay nasaktan ng labis sa kasamaang ito, itinaas ang kanyang mga kamay sa aking ama, at nagpahayag ng isang kahilingan na ang buong lupain ng Salem ay nawala at huwag hayaang walang matira dito, upang ang napakaraming kamalian, at kasinungalingan, ay hindi nagagawin. At siya ay namatay sa sandaling iyon, sa isang sandali ang lungsod ay namatay, at hindi na nalaman na siya nga, at siya ay nanatiling nag-iisa, at nagtungo sa Diyos, at tumira sa mga bundok, at tinawag siya ng aking ama na kanyang saserdot, sapagkat si Melchizedek ay nag-alay ng hain ng kanyang pag-ibig para sa Panginoon, at walang nag-alay ng mas dakila kaysa sa kanya. Inihain niya sa Panginoon ang buong lungsod, ang buong tribo, at ang lahat ng kanyang mga tao ay naghain sa kanya lamang sa pamamagitan ng salita, aking minamahal, at nanatili siyang walang tribo, walang simula, at walang katapusan. Ang kanyang simula, ang simula ng kanyang lahi, ay wala kahit saan nalaman. At walang bakas ng katapusan ng kanyang lahi, sapagkat napakahusay na naninirahan sa lugar kung saan naroon si Salem, na walang sinuman, kung nalampasan niya ito, ay maghihinala na doon. Nagkaroon siya ng lugar ng pagbabago. Sino ang makakaalam ng simula ng kanyang mga araw? Walang sinuman, dahil walang nakakaalam ng kanyang katapusan. Siya ay pari ng Diyos, sapagkat inihain niya sa Diyos ang lahat ng kanyang mana, at wala siyang naiwan kundi ang kanyang katawan, at ang kanyang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang taong bago ang aking pagkakatawang tao sa mga tao ay naligtas. Dahil inihanda ng aking ama sa sinapupunan ni Abraham ang lugar ng paghihintay sa kanyang anak na nagkatawang tao. Para sa puno ng buhay, aking mga anak, ako nga, at ako, ay inaasahan. Upang mamunga at maging pintuan sa langit, at iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng kasulatan na walang makapapasok maliban sa pamamagitan ko, at sinasabi nito na ako ang pintuan, at sa pamamagitan nito ay tinahak ang unang hakbang patungo sa langit. Nauna akong bumangon mula sa mga patay, at pagkatapos ay ang bawat isa ay sunod-sunod na kasama ayon sa sinabi ng pangako. At sino ang unang pumasok sa langit? Narito, ang magnanakaw ay pumasok sa langit, at bagamat dala niya ang susi,
hindi nabuksan sa kanya ang pinto hanggang sa ako'y unang bumangon. Dumating siya na may dalang krus at inihayag ang anghel sa harap ng langit. Ngunit hindi niya ito binuksan hanggang sa dumating ako, dahil una ako ay nasa impyerno, at pagkatapos ay bumangon akong muli, at ako ang naging pintuan ng pasukan sa puno ng buhay, na ay nasa langit, na siyang banal na kabanal-banalan ng banal na Trinidad, at pagkatapos ay nagsimula ang kaharian ng Diyos sa mga buhay at sa mga patay. Pagpalain ka nawa ng Diyos at panatilihin kang malapit sa kanyang sagradong puso. Amen.